So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, itatakil natin ngayon yung silent din na nirelease ngayon ni Samsung. So available na siya sa online, sa official store ni Samsung. At ito ang Samsung Galaxy A17 5G. Maganda kaya to? Tara, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, Samsung just released the Samsung Galaxy A17 5G. So parang hindi ko siya gano'n nakita sa socials ng Samsung na masyado nilang pinopromote ang A17 5G. Nakita ko lang to nung nag-scroll ako sa online na available na pala. I don't know kung available na siya sa mall. Hindi ko pa siya na-check eh. Pero yun, A17 and A07 4G ay available na po sa online at dito natin yung mabibili sa view products natin. Pag clinic nyo tong view products natin, mariredirect kayo sa bagsak presyo at sobrang mura na Samsung Galaxy A17 5G. So again, ano ba ang presyo niya? Dito sa online kasi, syempre, mas below SRP siya. Pero yung SRP niya, parang same din doon sa SRP ng A16 5G. So yung A16 so yung A17 5G, meron siyang variant still na 4GB 128 na nagkakalaga sa online ng 10,000 pesos. Pero ang presyo niya or ang SRP niya is around 10,600. Mga ka-J-Vlog, 10,600 siya. So yun, pwede niya siya makuha possible price sa 10,000 or below 10,000 pesos for the 4GB 128. Again, 4GB 4GB 128. Meron din tayo available. Ito, mas okay, mas better. 8GB 256. So, yung SRP niya is 13,500 pesos. Pero, there's a possibility na makuha siya ng 13,000 sa online or mas mababa pa pag clinic niya tong view products natin. Kasi dito sa view products natin, may nag-aabang pang voucher para sa inyo, tapos free shipping pa ang mga Samsung products. So, yun, yung A17 5G ay hindi nagkakalayo sa presyo ng A16 5G nung nilabas dito sa Philippines. Pero ito kasing maganda sa A16 5G after 1 year. Or hindi pa nga 1 year eh. After few months. Bumaba ng 50% ang kanyang presyo. From 14,000 pesos down to 7 to 5,000, down to 5 to 7,000 pesos ang A16 5G. Pero again, matagal nyo pa hihintayin yan. So yung A17 5G, there's a possibility naman, malay mo sa holiday season, hindi natin alam kung mangyayari dyan is hindi nila alisin sa market ng A16 tapos ang A17 i-stick nilang ganyan. So parang magkakaroon sila ng mas affordable side ng A-series para meron kayong alternative kumbaga. Pero hindi pa natin alam or sure yan kasi the A16 5G and A17 5G are both available sa official store ng Samsung sa online. And sa mall, nakakabili pa kayo niyan, majority ng A16 5G. So, yon, baka nagulat kayo, available ng A17. At kung interested kayo, i-click nyo na tong view products natin. Yung view products natin dito, mura at bagsak presyo lang ang A17 5G, kumbaga below SRP siya. So again, this is a this is a first impressions review. Hindi po to full review. Nagbibigay lang ako ng first impressions sa mga bagong labas na smartphone, yung kanilang price, specs, and of course, yung availability. Pwede na tayo magbigay ng first impressions sa mga devices kahit wala pa po yung smartphone. Pero asahan nyo, nabibili rin tayo ng A17 5G at i-compare natin yan sa A16 5G na ginagawa ko pong daily driver ngayon ng A16 5G. Doon pa nga lang sa A16 5G, so super na satisfied na ako. Paano pa kaya itong A17 5G, di ba? So ano ba yung mga upgrades nila? So titingnan natin din yan mamaya sa ating first impressions. So dito muna tayo sa specifications ng A17 5G. So yung screen size niya is 6.7 inches. Super AMOLED display. Meron resolution na Full HD Plus 1080p. To say it has a 90Hz screen refresh rate pa rin at naka-notch display pa rin ang A17 5G. I don't know why. Grabe, 2025 na, naka-notch pa rin A-series. Kasi last year, notch. Ano man hanggang 2030, mag-notch tong Samsung sa A-series. Again, tulad ng mga sinasabi ko sa mga review ko, kung wala namang any cost gawing bilog yan, gawin nyo ng bilog kasi para naman din ma-enjoy ng mga consumers yung viewing experience. Pero again,
Bawin-bawi naman si Samsung pagdating sa display kasi Super AMOLED, yun yung pinakamaganda dito sa A17 na na-enjoy ko sa A16 is yung Super AMOLED. Lalo na nung bumaba yung price niya around 7,000 pesos, yan yung main advantage ng Samsung Galaxy A16 sa mga competitors niya with that kind of price tag. So asahan natin, still dito sa A17 5G, yan din ang main advantage niya sa mga ibang mid-range smartphone ngayon nakapresyo niya. Kasi usually AMOLED lang. Dito po is Super AMOLED display. Next is the operating system. So out of the box na Android 15 to with One UI version 7, pero expect nyo na matagal po ma-update ng operating system or OS update ang Samsung Galaxy A17 5G. Next sa chipset. So sa chipset kasi sa online, usually nakikita ko is Exynos 1330 ang nilalagay. Ganon din kasi nangyari doon sa A16. I thought nung una, yung binili ko is Exynos. Hindi pala, it's MediaTek Dimensity 6300. Pero kasi nakalagay doon slash. Pero dito walang any option sa mga ibang chipset. So parang siguro nakita ko rin pala sa online, doon sa specification ng bibili nyo sa online, ang chipset niya talaga mga J-Vlog is Exynos. Wala pong MediaTek to na chipset. So Exynos 1330 with an octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz to 2.4 GHz. Nakamali G68 MP2 po ito. Camera, almost the same lang sila ng A16 dahil meron siyang triple rear camera system with 50 megapixel main, ultra-wide camera, and a macro lens. A front-facing camera niya is 13 megapixel. Pagdating sa biometrics, dalawa din, fingerprint scanner at face unlock. Pagdating sa battery, same din na meron 5,000 mAh na removable battery with 25 watt fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung price specs and availability ng Samsung Galaxy A17 5G. Next, ito tayo sa overall first impressions ng device na to. At kung interested nga kayo mag-purchase ng A17 5G ngayon, i-click nyo na itong view products natin. Itong view products dahil murang-mura lang A17 5G dyan po sa ating link. So, yun nga, unang-una sa display. The display is very much identical sa A16 5G. Pero malakas ang kutob ko na alisin na nila yung A16. At ito na yung papalit nila yung A17. So, yun. Same din ng SRP na mid-range smartphone. Ang hindi bagay dyan is of course unang-una 90 Hz. Pero ang advantage na itong A17 5G sa mga competitors niya is the Super AMOLED display. Yes, kinumpare ko siya sa AMOLED ng mga Infinix ko, ng Tecno. Mas better talaga ang Super AMOLED display. Lalo na pag naglalaro ako dito ng Clash of Clans, COD, Mobile Legends sa A16 ko. Grabe, sobrang ma-appreciate mo yung pagka-vibrant, pagkaganda, or taas ng color accuracy ng display na itong device na to. Very outstanding, lalo-lalo na sa kanyang presyo. Yun nga lang, nakakalungkot lang is notch display na hindi na siguro acceptable yan even for a price tag na entry-level smartphone. Yun lang. I thought nga na magpa-punch hole na si Samsung dito pero matagal din sila nag-transition sa A20 series, di ba? At asahan natin baka matagal pang mag-transition ng Samsung sa A10 series sila ng naka-notch display. Next, the operating system. Siyempre, ang main na binibili nyo rin sa Samsung is of course yung kanilang very stable, very user-friendly, very secured na operating system. So, ito po ay out of the box, saka One UI version 7 na siya. At yun nga, asahan natin na matagal po ma-update ng OS update to kasi very well known naman si Samsung ngayon sa pag-update ng kanilang mga smartphone, even sa mga entry-level smartphone or budget smartphone sila. Next, yung chipset. So, sa chipset nga, tinignan ko rin sa online, ang chipset na available for the A17 5G is MediaTek, is Exynos 1330. Ang GPU niya is Mali G68. I think na-try ko na yung 1330 na Exynos. Pero yun, specs-wise, it can handle games naman at hindi po mabagal yung chipset na yun mga J-Vlog. Kaya so far, so good din naman siya. Next yung camera. Yung camera hindi siya nagkakalayo sa camera ng A16 5G. So yun nga, pareho silang meron triple rear camera system, ultra-wide macro at saka yung main camera. So dun sa A16 5G, maganda. Malinaw naman yung yung matetake niyang photo. Kaya no worries about dyan. Same din naman sila ng performance ito siguro sa A16 5G. Pero abangan nyo na lang din sa ating full review. Ika-camera test din natin itong A17, full review, and of course, unboxing. Next, yung biometrics niya, same na same din sa A16 5G. Wala ring any upgrade sa in-display fingerprint scanner. So, ganun din. Mas better siguro naging in-display na to for that kind of price tag na 13K. Ang best talaga natin or minimum na pwede natin makuha is in-display fingerprint scanner. Pero again, is side
mounted fingerprint scanner pa rin ang Samsung Galaxy A17 5G. Yun lang nakakalungkot na part doon. Next yung speaker. Speaker is still single speaker mga J-Vlog. Yun yung sad part dito sa A17. Hindi siya dual steer speakers. Pero again, natry ko yung, syempre, natry natin yung speaker ng A16 na sinabi ko rin sa review ko na very outstanding for a single speaker dahil sobrang lakas at hindi siya tunog lata. Yun naman, siguro expect din natin na ganyan din ng A17 pero syempre mas better siguro na dual steer speakers kasi for that kind of price tag na 13 to 14,000 pesos, dapat talaga dual steer speakers. Sa ibang pa nilalagay JBL, di ba? So, yun, mas okay siguro na naka-dual speakers ang A17 5G. Next, the battery. Battery pareho rin sa A16 5G na 5,000 mAh with 25 watts fast charging. So, wala namang any upgrades about dyan. At ang pinakalas sa itsura or sa design. Yung design niya, yun nga tulad din sa A07 and di ba sa A16, triple camera siya na magkakaiwala yung camera. Ngayon sa A17, sinet niya na ng isang camera module. So, lahat ng tatlong lente nasa isang camera module na sila na vertical shape camera module. Maganda naman din design so far ng A17 5G. Minimalist pero elegant din tingnan, same din sa A16 5G. So, I think it's a polycarbonate back pa rin naman siya. And maganda dito sa likod niya, nakita natin na parang fiberglass na yung likod ng A17. Sinearch natin of course dito sa online, pero syempre hindi pa naman natin siya nakikita rin personally at nagbe-base lang tayo sa specifications. Ang nakalagay doon is fiberglass na daw ang A17 5G, which is okay for compare naman sa polycarbonate, di ba? So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa A17 5G. Again, kung interested kayo dito sa smartphone na to, view products, nandito yung view products natin, i-click nyo na yan. Then mura at bagsak presyo lang dyan yung A17 5G compare. Pag bibili nyo to sa mall na SRP, dito sa ating product link, below SRP lang yan, may voucher pa at free shipping pa. So, abangan nyo na lang po yung full review, game test and unboxing natin dito sa bagong labas sa Samsung Galaxy A16 sa Samsung Galaxy A17 5G.